to 11 po. Pero verse 4 muna po. 4. Kaya halos Sounds po. Awi. Mga Awi. 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 Kaya verse 4. 4. Hindi sa ano po. Salmo po. Ano? 143 po. Verse 4. Ah, ano? Apple. 143. Kaya halos sumuko na ako. Nawalan na ako ng pag-asa. So, dun po sa verse 2 na yun. Ulit. Kaya halos sumuko na ako. Nawalan na ako ng pag-asa. So, dun po sa verse 2 na yun, ang sabi po dun ni David is, nawalan na daw po siya ng pag-asa at halos sumuko na daw po siya. Tapos, dito po, sa ano po, hindi po tinagal ni David yung ano po, yung nararamdaman niya po, na inamin niya po na siya ay emosyonal, mental, at spiritual na pagod. Ipinapakita dito po na normal lang sa taong makaramdam ng panghihina. Hindi tayo kailangan magpanggap na malakas kapag tayo ay sugatan sa loob. Sa Diyos, ligtas tayong maging totoo. So, ang ano po dito, ang unang hakbang sa pagtanggap ng tulong ay ang pag-amin ng ating pangangailangan or ng pagsubok po. Tapos, sa verse 5 po. 5. Inuwi sa Araw na lumipas, aking lagutan, at naalala ko yung ginawa. Sa iyong kabutihan, ako ay namangha. So, dun po sa verse 2 na yun, kapag tayo po ay nanghihina, kadalasan po sa iba po ay nakakalimutan po natin ang mga kabutihan na ginawa po sa atin ng Diyos. Pero po kay David po, ginawa ni David ang kabaliktaran. Inalala niya ang mga dating tagumpay at tulong ng Diyos. Ang pag-alala ay nagpapalakas ng pananampalataya at nagpapawi ng takot sa mga pagsubok natin. Ang alaala ng katapatan ng Diyos ay sandata laban sa panghihina natin. So, doon po sa verse 6. 6. Itinaas ko ang aking mga kamay sa inyo at nanalangin. Pinauuhawan ko kayo tulad ng tuyong lupa na ugaw sa tubig. Ay, 6. doon po, pinapakita po dito na ang matinding pangangailangan ni David sa Diyos po. Tulad ng lupang tuyong-tuyo, ang kanyang puso ay uhaw sa presensya po ng Panginoon. Ito ay larawan ng pusong lubos na umaasa sa Diyos. Sa verse 7, Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y makaputi, baka ang hantungan ako ay itinuloy na malamig na bangka. At ang tunguhin kong malulim na lupa. So, doon po sa verse 7, humihingi po ng tulong po si David na ano po, agalang tulong po. Nanalangin po siya noon. Tapos, hindi siya nahihiyang ipahayag ang kanyang kahinaan po. Bagkus po, pinanalangin niya po ito. Kinonfess niya po sa Panginoon po. Tapos ang ano po dito is tinutulong nito na maaari tayong humingi ng tulong sa Diyos na may pagtitiwala at katapatan. So, sa verse 8 po. Ako ay umasa sa iyong nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga, ay paggunita. Yaong pag-ibig mo ng buhang natila. Ang aking dalangin na sa iyo. Nagbayan ako sa aking. So, doon po sa Sa bayan verse po. una yun. Ang umaga po ay simbolo ng bagong pag-asa at bagong simula. Niling ni David, hindi lamang ginhawa, kundi direksyon. Kapag malinaw ang patnubay ng Diyos, nagiging matatag ang direksyon natin. Ang tulong ng Diyos ay hindi lang pag-alis ng problema or pagsubok, kundi pagbibigay ng tamang direksyon sa buhay. Verse 9 po.
Niligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. So doon po, inamin po ni David po na hindi niya po kayang ipagtanggol yung sarili niya po nang wala po yung Panginoon. Pinili niya pong tumakbo sa Diyos at hindi sa sariling lakas. Ang Diyos ang tunay na proteksyon. Kapag may banta, o takot, o problema, o pagsubok, ang pinakamatalino gawin ay lumapit sa Diyos. Talata or verse 10. Verse 10. Turuan niyo ako sumayin ng iyong kalooban. Dahil kayo ang aking Diyos, patnubayan sana ako ng inyong puting espiritu sa landas na wala kang pamamakal. So doon po, hindi lang po yung pansariling kaligtasan ang hinihingi po ni David. Or hindi lang po yung pansariling kaligtasan po yung mahalaga po sa kanya. Ang hangad niya po ay masunod ang kalooban ng Diyos. Ito ay tanda ng pusong mapagpakumbaba at masunod. Ang tunay na tulong ay bumubuo sa ating karakter at pagsunod sa Diyos. Verse 11 po. Ikaw ay nangako ako'y niligtas. Pagkadakila ka, ligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako sa mga bagagap. So, sa verse 11 po, humihingi po siya ng panibagong lakas, sigla at pag-asa. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ang Diyos ay tapat at mabuti. Ang ating pag-asa ay nakabase sa katangian ng Diyos, hindi sa ating kakayahan. So, dito po sa buong ano po na yun, sinasabi, makikita po natin si David po na dumudulog po sa Diyos sa oras ng matinding panghihina. Ng loob, ang kanyang spirito ay parang nanghihina po. Nanghihina po siya at ang kanyang puso ay parang nawalan ng pag-asa. Salit na itago po niya ang kanyang nararamdaman. Buong katapatan niya, inilapit ang kanyang sarili sa Diyos. Ipinapakita nito na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan, kundi tanda ng pananampalataya. Inaalala ni David ang mga nagawa ng Diyos sa kanya na mabuti. Sa pamamagitan ng pagbumita sa katapatan ng Diyos, muling napalakas ang kanyang loob. Kapag tayo po ay pinanghihinaan, ang pag-alala sa mga biyayang natanggap natin mula sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi siya nagbabago. Humingi rin si David ng patnubay mula sa Diyos. Tapos po, ipinapakita nito ang tunay na tulong ay nanggagaling sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa sariling lakas o talino. Sa huli, humingi si David ng kaligtasan at buong lakas dahil sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Ipinapaalala nito na sa atin maaari tayong lumapit sa Diyos anumang oras. Nakikinig siya at handang tumulong sa mga pusong taos na nagtitiwala sa Kanya. May tanong sa David. Yes. Opo. Ito na yung start. Pangalawa ng Ay, hapon. Sunday din po. Ayun, binigyan siya ng katalinuhan ng Panginoon to explain further. Pero yun, sa David. Ito na kay Kati Pisa. Ito mo lang po sa David. Ako magtatanong, Tatay. bawat sagot, tama. Siyempre. Mali ba? Bawat tao sagot. May Maganda yung bawat tao sagot. kasi lahat tayo nakaka-experience ng ganito. Tama po? So, anong physical ang ginawa ni David? Doon sa verse na yun. Physical actions na ginawa ni David. Physical. Lumuhod. Ano yung physical na sinabi doon sa siminasa natin? Yes. Okay. Nakits nyo? Anong simbolo ng pagtaas ng kamay? Mamili ka lang isa na. Very good. Uy! Sino si Bago? Pero pag nakasagot na, okay, next. Kaya ba yan na? Ano pa ba? Next. Sabi ni... sasagot ka. Ano na lang? Bilisan na ha. Tulog na naman itong mukha.
Lumapit sa Diyos. Mag-confess. Ay! Anong simbolo? Ano, kasagot na kasagot na. Anong simbolo na bakit ka nag-confess? Anong nagpapahiwatig mo? Kaya na, karahasan. Humble. Yun! Ano ba? Di ba tama naman? Kasi ibig sabihin, oh. So, yun. Isang Very good. Very good sila. Ayun. Teka lang. Sa kanila po yung tira. Teka lang. Nag-iisa rin pa. Nasa ka na. Tawa-tawa. Okay. Doon sa panalangin ni David, ano yung hiniling niya? Magbigay kayo ng isa. Marami siyang hiniling doon sa panalangin. Tapos na natin. Bigyan natin ng chance yung iba, ha? Bigyan siya ng kalakasan. Sige. May nakasagot ko yung pala. Wala. Uy, tayo tatlo na lang. Ako siya ng kalakasan. Sige. Huwag mo na dagdagan. Tapos meron pa sa sagot. Ito ka man. Tatlo na lang. Meron pa. Meron pa. Ikaw ba? Ano po? Bigyan lang. Bigyan natin muna ng chance. Kawawa na Nag-iisa siya. ng ano, kamumuhan. Wow! I like it. Yes. Papayag Daan. Ah. Pero sige, accept na natin sa'yo tayo. Kasi is kay Mama is, ano sa'yo? Kalakasan, ikaw is, siya physical. Siya Papayag ko physical. lang. Okay, okay, dalawa na na. Okay, ayun, direksyon. Ano pa? Nasa panalangin niya. Saglit lang anak ha. Saglit lang. Hindi, bigyan natin sila ng chance. Huwag daw natin bigyan ng chance. Dali. Hindi nga yan nagpaplano. Hindi ka mo pala dyan siya. Saan yun din? Hindi nga yan. Hindi nga yan nagpaplano. Hindi ka alam saan nagpaplano. Wala. Binasa mo. O sa'yo tayo bigay ng bigay. Hindi, gusto ko lang pala. Gusto ko makuha sa sarili nyo kasi bibig. Kung bakit yun. Kung naiintindihan natin yung revelation ng Panginoon. Imagine nyo, ay kiki ng daily bread pero ang dami niyang binasa. Ang dami niyang explain. Nagpapaliwanag. Wala akong TV. Sige, ano pa sa panalangin niya? Kasi given yung panalangin, alam natin. So ano yung panalangin niya? Anong hiningi niya sa Panginoon? Girlfriend girl. Ano dali? Ano sabi niya? Okay, bakit tayo kailangan manalangin sa Panginoon? Anong dahilan? Yes, given na ang paghingi. Yes, ang mag-ask yung sa panalangin. Bakit natin kailangan sa Kanya manalangin? Ha? Oo! Para maging gabay po natin siya. Yes, dito niya. Ano po, yung manalangin po kasi, kahit naman po hindi na po tayo manalangin, alam po ng Diyos yung kailangan po ng bawat isa. Nananalangin po tayo para po, kumbaga ito po yung simbolo po natin para po sa relationship po natin sa Panginoon. Ano klaseng relationship? Ano po, Father and Son po. Okay. Pwede na, given na rin. Oo. Bakit? Kasi siya ay Diyos, at amin na yes.